Ojo, bago tayo mag-umpisa ngayon sa ating lulutuin, mag-unbox muna tayo. May pinadala yung U-Taste sa akin. Gusto nilang subukan ko. Kung mapapansin nyo, nasa ilalim ako ng cherry tree pero wala na siyang bunga. So ngayon, i-unbox natin itong pinadala ng U-Taste. Gusto nilang subukan ko. Mga measuring cup and spoon. So kanina pag hablot ko na nabuksan ko na siya. So na pre-unbox na siya. So ngayon eto sila. Measuring cup at saka measuring spoon. Sabi niya dito mga stainless daw eh. So ngayon titingnan natin sila kung gaano ba sila kaganda. Oh, maganda to. Meron siyang guide, oh. Pwede mo siyang idikit sa fridge. Maganda. So, eto. Medyo may kalamukan dito sa pwesto ko. Summer kasi ngayon sa Toronto. Medyo maganda ang panahon. Kaya lumabas ako. Nasa ilalim ako ng cherry tree. So, guys, tignan nyo. Yob. Boss. Joe, mabigat sila. Mas maganda to dun sa ginagamit ko. At may clip para hindi sila maligaw-ligaw. So ito naman yung ating mga cup. Okay siya. Ito yung one cup niya eh, oh. Stainless talaga siya. Stainless talaga. So, ito yung iba, oh. Maganda. Ngayon, masusubukan natin ito. So, susubukan lang namin. Pag measure lang naman to eh. Pero, sa tingin ko, maganda to. Maganda dun sa nabili ko. Ngayon, kung gusto nyo bumili nito, ilalagay ko yung link sa description box. Pero, maganda. Check nyo. So, check nyo sa Amazon. May link akong ilalagay. Amazon siya. So, kung gusto nyo bumili. Ngayon, ang gagawin ko, magmamarinate ako. Magluluto tayo ng authentic tocino. Yung authentic talaga. Yung sinaunang tocino. Walang pineapple juice. Pag may pineapple juice, hamonado ang dating nun eh. Walang kung ano mang salitre o yung curing salt, wala yun. Basta ako, ang ingredients ko lang, salt and sugar. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng konting pampakulay, food color. Nasa inyo naman kung gusto nyo ilagyan o hindi. Kasi sa Pampanga, merong naglalagay, merong hindi naman. So, pakikita ko sa inyo kung paano ang proseso and then after 3 days, lulutuin natin siya. So ngayon, ihanda ko na yung mga ingredients ko. Na-slice ko na yung baboy kahapon. So, umpisahan na natin. Ngayon, Joe, umpisahan na natin. Ito yung ating slice na karne. Butt part ito. Dito sa Canada, ito lang yung maganda para sa tocino, yung butt part, may taba siya. Na-slice ko na ng manipis kahapon, so umpisahan na natin. Ngayon, ang ating sukatan, 1 cup of sugar. Gagamitin natin yung ating U-Taste na pinadala sa atin, in-unbox natin kanina. So, yung ating sugar, gumagamit ako ng sugar. Bali white yung ginagamit ko. So, lalagyan natin siya ng 1 cup. Ito, 1 cup. And then yung ating maganda talaga to. I think bumili na kayo nito. Yung mahilig magluto,
maganda. Lalagyan natin ng 1 tablespoon of salt. Sea salt ang gamitin ha, wag iodized salt. Ito lalagyan natin siya ng red na food coloring. Ito yung gagamitin natin, 1/8 tablespoon, 0.63 ml. Ito kasi kahit ano lang to, 2 patak lang nito, okay na eh. Op. Kasi ano to, bloody red. Ngayon takpan natin ito at punasan dahil ayokong magkalat ito, mahirap tanggalin. Ito naman stainless naman to eh. Kaya nga tinawag na stainless, di ba? So ngayon, i-marinate lang natin ito. Joe, 3 days ha. 3 days mong i-marinate ito. Huwag mong ilagay sa freezer. Ilagay mo lang sa chiller for 3 days. So ngayon, lamasin mo siya hanggang matunaw yung sugar, hanggang maging liquid yung sugar. So ito ngayon, wala na, tunaw na yung ating sugar. Naging liquid na siya. Ganito lang ang tocino. Pag kasi nilagyan mo ng pineapple pineapple juice or suka or Sprite, my god, kailan pa nagkaroon ng Sprite ang tocino? Masyado ng maraming dinadagdag na ingredients. Although siguro sumasarap siya, pero eto talaga ang authentic na Pampangas tocino. Sugar and salt lang siya. Walang Sprite, walang pineapple juice, walang salitre, walang curing salt na sinasabi nila, tenderizer. Alam nyo ito, patagalin nyo lang sa chiller to, lalambot na to. Hindi mo kailangan lagyan ng curing salt, tenderizer, or kung ano-ano pa. So ngayon, kung nagbi-business ka naman, usually yung mga nagtitinda sa palengke sa amin, ang ginagawa nila para magkaroon siya ng extrang sauce, kumbaga, yung medyo may nagtutubig-tubig siya, may sauce siyang malapot. Ang ginagawa nila habang hinahalo nila, nilalagyan nila ng mga ice cubes, pampadagdag sa timbang. Ganito ang gagawin natin. Ito kasi, kung magbi-business ka, pwede mo siyang lagyan ng ice and then ihalo mo, magiging malapot yung ano niya. Pampadagdag din sa timbang yun. Pero kung sa bahay lang yan, para sa bahay mo, para pang ulam ninyo, salt and sugar lang. Ito 1 kilo to Bale ang sukat niya 1 cup of sugar and then 1 tablespoon of sea salt. Ay yung salt natin sa Pilipinas, yung salt natin, wag yung iodized salt. Ngayon, irarap natin ito and then ilalagay natin sa fridge ng 3 days. So kukuha tayo ng plastic wrap. Ilalagay ko muna sa fridge for 3 days and then lulutuin natin. Magpiprito tayo. Try nyo yung subukan. Wala yan. Magugulat kayo kung
yung lasa niya talagang tusinong-tusino. So ngayon, after 3 days, magpiprito tayo. Babalikan ko kayo. Ngayon naman, lulutuin na natin yung ating tusino. Ang pagluto ng tusino, pakukuluan muna natin, and then pag natuyo na yung tubig niya, lalagyan na natin siya ng mantika. Magluluto tayo ng konti, and then para matikman natin, ayan, tama na yan. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng konting tubig. Ayan, pwede na yan. Angkalan natin. Pag kumukulo na yan, hanggang matuyo siya, isusunod na natin yung mantika. Babalik na rin natin. Kung napapansin nyo, nag-umpisa nang matuyo yung tubig niya. So, kumainahan na lang natin ito. Tuyo na siya. Lagyan na natin siya ng mantika ngayon. Mantika. Kung makikita nyo, lumabas na rin yung mantika niya. So, ipiprito na natin siya. Ngayon, kung gusto nyo hindi masyadong matamis, pwede nyong padaanin sa tubig, sa gripo. Huwag naman totally hugasan. Kahit konti lang. Padaanin lang, and then yun, ipakuluan na ninyo. Yung excess na tamis ba, para matanggal siya. Balik ko rin natin ngayon. Tignan nyo, medyo maganda na yung kulay. Ang ganda ng kulay niya, oh. Diba? Oh. Hindi nyo kailangan bumili kahit kayo kaya nyong gawin yan. Bakit ka pa bibili? Asukal at asin lang yan. Diba? Tignan na natin. Baka pwede na. Kahit hindi pwede. Oh! Tayong naluto dyan. So yung iba luto na. Tanggalin na natin. I-ready ko na yung aking plating. So kunin na natin ito. Tapos ito. Tapos ito. Wow. Tapos ito. Okay, luto na yung ating tusino. Ito, mamaya na natin kukunin. Ojo, eto na yung ating tusino, yung ating naluto. Ngayon ang gagawin natin, titikman natin. Kung napapansin nyo, nasa labas na naman ako. Pares ko sa labas eh. Samantalahin, ilang buwan lang yan, 3 buwan lang yan, mawawala na yan. So ngayon titikman na natin yung ating naluto. Kung ano ba ang kinalabasan. So maglagay tayo ng salt sa ating kamatis, and then pepper. Oops. Maghiwa muna tayo nito. And then yung ating, so pagkikita ko naman sa inyo kung paano siya, kung gaano siya kasarap o kalambot.
Tama yung sugar niya, tsaka yung, alam mo yung naglalaban yung alat at tsaka yung sweetness niya. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan bumili. Kayong mga nasa ibang bansa, hindi nyo kailangan bumili. Kahit kayo kaya nyong gawin. Salt and pepper lang. Tapos na. Hindi nyo kailangan, kung wala kayong food coloring, no worries, hindi nyo kailangan lagyan. Walang problema. Pangkulay lang yun. Sabi ko na yun, masarap. Masarap siya. So anyway, ang lambot. Anyway, salamat sa pagsusubaybay sa aking mga video. Ang tagal kong hindi nakapag-upload kasi alam nyo naman, after ng pandemic, ang dami-daming ginagawa. Naging busy rin. So, at huwag nyo rin kalimutan yung ating U-taste na measuring cup at measuring spoon. Sabihin ko sa inyo ang totoo ito, maganda siya. At saka matibay siya, ang kapal niya makapal siya. At sigurado sulit yung sulit yung pera nyo dito. Magtatagal ito, matagal ito bago kayo magpalit ulit. Check nyo yung aking subscription box. Description box pala. Ilalagay ko yung link doon. At make an order. Anyway, thank you so much. Hanggang sa muli. Promise, mag-upload na ako ng mga bagong video ngayon. Medyo okay na ako. Okay, try it. Thank you so much. Bye for now.